Salamat ka nga sa Diyos dahil kahit punong-puno ka ng problema, buhay ka pa at nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. Sa pamagat po nating pag-aaralan, ang sabi po dito ay kailangan daw po ay sumunod po tayo sa ating Panginoon. Kailangan po tayo bilang mga anak ng Diyos ay sumusunod po tayo sa Diyos. Dahil ang gusto po ng Panginoon, tayo ay kanyang pagpalain. Pero paano kang pagpapalain ng Diyos kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya? Ang Panginoon po ay gusto niya na lagi tayong sumusunod sa Kanya. Ang Panginoon po ay patulad ng isang magulang na kapag sumusunod ang kanyang anak ay talagang pinagpapala po ng kanyang magulang. Ganon din po ang ating Panginoon. So kapag sumusunod po tayo sa Diyos, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Juan, Kabanata 14, talatang 21. Ang sabi ay ganito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Okay? So malinaw po dito na ang tumatanggap daw po sa mga utos ng Diyos ay tumutupad sa Kanya at umiibig sa Panginoon. Ibig sabihin po, kapag tinanggap natin ang Diyos, kailangan tumupad din po tayo sa utos ng Panginoon. Susundin po natin ang kagustuhan ng Diyos. So pag sinabi ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya, kailangan sumunod po tayo sa Kanya. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, laging nananalangin tayo. Ang gusto ng Panginoon, laging nananalangin ang Kanyang mga anak. Nagsisimba pagkalinggo, pagising sa umaga, pagtulog sa gabi, ano man ang ating ginagawa, tayo ay nananalangin sa Diyos. Iyan po ang utos ng Diyos. At iyan po ang kagustuhan ng Panginoon. Bakit ba gusto ng Diyos na tayo ay sumusunod sa Kanya? Bakit? Dahil nga po kapag sumusunod tayo sa Panginoon, pinagpapala po tayo ng Diyos. Isang kasi, may mga Kristiyano, gustong-gusto ng pagpapala, hindi naman sumusunod sa Panginoon. Ano po? Matigas ang ulong. Kailang linggo, wala sa simbahan. Kung kailang linggo, naglalaba. Kung kailang linggo, nagtitinda. Kung kailang linggo, nagtatrabaho. Kung kailang linggo, nasa pasyalan. Kung kailang linggo, nasa mall. Ano po? Kung ano-anong katwiran. Kaya naman yung pagpapala ng Diyos, laging wala. Ang akala ng iba, porque may pera sila, pinagpala na. Hindi po. Ulit-ulitin ko po sa inyo. Ang pagpapala ng Diyos, pangalawa lang po ang pera. Ano po? Basta't ikaw ay may kaligayahan sa iyong buhay, hindi ka man mayaman, ikaw po ay punong-puno ng pagpapala. Dahil maraming mayaman, wala na pong kaligayahan sa kanyang sarili. Kung hindi ka man mayaman, may kaligayahan ka naman, pinagpala ka po ng ating Diyos. Pero kung ikaw ay mayaman na may kaligayahan pa, sobra-sobra talagang masaganang pagpapala na po yan ng ating Panginoon. Kaya po napakasarap na tayo ay naglilingkod sa ating Diyos. So tandaan po natin na kung gusto po tayo pagpalain ng ating Panginoon, susunod muna tayo sa Diyos. Okay? Maging masipag sa gawain ng Panginoon. Pag may problema, humingi ng tulong sa Diyos. Sapagkat sabi dito, ang tumutupad daw po sa kagustuhan ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, ay umiibig sa Diyos. Ibig sabihin, kaya mo sinusunod ang Panginoon dahil mahal mo ang Diyos. At kapag mahal mo ang Diyos, iibigin din po tayo ng Panginoon. At kapag inibig tayo ng Diyos, pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Inibig natin ng Diyos, iibigin tayo ng Diyos. At ang sabi dito, ang Diyos daw po ay lubusang magpapakilala sa atin. Ibig sabihin, kapag tayo daw po ay umiibig sa Diyos, sumusunod sa Panginoon, magpapakilala ng lubusan sa iyo
ang ating Diyos. Pag sinabing magpapakilala sa iyo ng lubusan ang Panginoon, talaga pong magugulat ka at masisiyahan ka po sa gagawain ng Diyos. Ibig sabihin, magpapakilala sa iyo ang Diyos, papakita ng Diyos kung sino siya, ipapakita ng Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na nagpapala, siya ang Diyos na nag-iingat sa iyo at sa akin kapag inibig mo po ang ating Panginoon. Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos ay tumutupad po tayo sa ating mga gapanin bilang anak ng Diyos at lubusang nagtitiwala po sa ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng umiibig sa Diyos ay pinagpapala nga po ng ating Panginoon. Kaya kung may sakit ka man at iniibig mo ang Diyos, ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Pagagalingin tayo ng Diyos. Kung may kahirapan ng buhay, pero nagtitiwala tayo sa Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Bakit? Magpapakilala nga daw po ang Diyos sa iyo ay. Sa mga imposibleng bagay, kapag ikaw ay nagtitiwala at naglilingkod sa Diyos, magpapakilala po sa iyo ang Panginoon. At sa gayon, ikaw po ay lubusang masisiyahan sa iyong buhay. Kaya po hindi kalugihan ang maglingkod at magtiwala sa Panginoon, sapagkat ang pagtitiwala sa Diyos ay bunga din po ay susi ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung gusto po nating lubusan tayong pagpalain ng ating Panginoon, ay lubusan din po tayo magtiwala sa ating Diyos. Pagka minsan mahirap magtiwala sa Diyos, pagka maraming problema, di po ba? Pag akala mo sa sarili mo, nag-iisa ka na lang, pag ikaw ay wala ng kapera-pera, pag ikaw ay hirap na, pag inaakala mong ikaw ay wala ng kakampi, mahirap na magtiwala sa Diyos. Pero ang utos ng Diyos, magtiwala po tayo sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, magtiwala ka sa Diyos dahil hindi lamang ikaw ang may problema. Maraming may problema, hindi na tumatagal sa mundo. Salamat ka nga sa Diyos dahil kahit punong-puno ka ng problema, buhay ka pa at nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Di po ba malaking blessing yan na kahit sa pakiramdam mo sinakluban ka ng langit at lupa, ay nagpapatuloy ka pa din sa hamon ng buhay. Malaking blessing po yan ng Diyos. Pagkat maraming ang tao, hindi kinaya ang problema, pero ikaw, kayang-kaya mo. Bakit? Dahil naandyan ang Diyos. Hindi naman po porque ikaw ay wala ng pera, akala mo wala ng Panginoon. Hindi po porque na ikaw ay puno ng problema, akala mo ay wala ng Diyos. At yung iba may pera, akala mo sila yung sinamahan ng Diyos. Hindi. Kahit tayo hindi maraming pera, basta tayo nagpapatuloy sa paglilingkod at sa buhay na ito, tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay sumasama sa mga tao na handang maglingkod sa Kanya. Ang Diyos ay sumasama sa mga tao na handang humarap sa problema. Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos ay maging masipag po tayo sa gawain ng Diyos at magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon.